Ang topic po natin ngayon, paano gagamitin ang Law of Attraction para gumaling tayo sa sakit. So, parang given na yan, syempre, na gumawa tayo ng paraan para pagalingin yung sakit natin, kung ano man to, let's say, sakit sa puso, arthritis, pero despite na ginagawa natin, ayaw pa rin gumaling, di ba? So, wala naman masama gumamit ng ibang bagay. Tinawag lang itong Law of Attraction, pero wala namang kakaiba doon. Parang gumawa lang ng bagong name eh. Pero kahit nung lumang panahon, ginagamit naman to. Noong mga 1980s, 1990s, tawag dito positive thinking eh. Yung power of positive thinking ni Norman Vincent Peale. Ganon din naman eh. Pag inisip mo gagaling ka, gagaling ka. Diba? Ganon naman eh. Pero pag inisip mo na hindi ka gagaling, lalong hindi ka gagaling. Parang ina-attract mo kasi yung negative. Diba? So pag negative yung mga tao sinasamahan mo, masasama ka sa negative. Kung mga mababait kasama mo, mahahawa ka. So walang magic o kakaiba o bawal dito. Binigyan lang ng bagong pangalan, Law of Attraction, para maengganyo yung tao. Dati positive thinking ang tawag dyan. Kahit sa medisina, meron din ganito. Tawag namin dito placebo effect. Placebo effect, sabihin binigyan ka ng tableta, kahit walang laman yung tableta, kahit vitamins lang o sugar lang ang laman ng tableta, pero pag inisip mo na itong tableta, gagaling ako, mawawala headache ko, actually mawawala. 40% gumagaling sa placebo effect. Minsan may nababasa ako, Dok, wala sa Bible yan. Actually, lahat na sa Bible yan. O, ibabanggit ko lang. Yung iba kasi close-minded. Huwag tayo close-minded. Kung ano merong dyan sa mundo na magagamit yung para gumaling, wala naman masama. Sa Bible, sa Mark 11:22, diba sinabi dito, whatever you ask in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Diba? Kung gusto mong gumaling, gusto mong kumita, believe that you have received it. Kailangan maniniwala ka eh. Kailangan i-acting mo na maniniwala ka. Matthew 7:7, ask and you will receive. Seek and you will find. Knock and the door shall be open. So, nasa Bible din siya. Matthew 21:22, if you believe, you will receive whatever you ask in prayer. So, walang kakaiba. Although ito, syempre, gagawin natin sakto. Paano gagaling yung sakit sa puso ko? Paano gagaling yung bukol o arthritis ko? Diba? So, gagawin natin mas practical na mas bagay sa health topic. Kasi general yung pagkasabi nung lumang panahon. Okay? Meron tayong 10 steps. So, sinulat ko na lahat. Ito, bago po gumawa ng video, sinusulat ko muna. Nilalagyan ko ng notes. Pati dito, nilalagyan ko lahat. Okay? Libre to, walang gagastusin. Kaya ito tinuturo ko, hinahanap ko lang lahat ng libre na bagay sa Pilipino, bagay sa kababayan natin. Alam naman natin kasi, mahal yung gamot, mahal ang opera, mahal magpa-check up, yan ang problema. Pag i-try nyo lang, baka nandito, kasi ako ginagamit ko to eh. Number 1, clarify your desire. Okay? Dapat, ilinaw mo kung ano ang gusto mo. Okay, malinaw. Gusto mo ba anong part gagaling? Gusto mo ba bumaba ang timbang? Diba? Gusto mo ba kumita ng pera? Tapos, pag gumaling ka na, ano purpose mo? Diba? Purpose mo ba magpakasaya lang, magkaroon ng sariling bahay, kotse, mag-enjoy? Siyempre, mas maganda ko yung purpose mo, makatulong din sa ibang tao, diba? Mas binibless yung ganoon. Kaya, ilinaw mo anong gusto. Like ako, gusto ko mabawasa konting itong mga sakit o itong nararamdaman ko. Kasi minsan nga sa medical, kahit magpa-check ako, cardiologist ako, kahit idulo mo na sa cardiologist, sa orthopedic surgeon, sa rehab doctor, minsan kulang pa rin eh. Kulang pa rin ang paggaling. So, clarify what you want. Number 2, visualize health. Ito. Iisipin mo na healthy ka na. Okay? Kung healthy ka, anong gagawin mo? Ano pakiramdam mo? Diba? Kung pipilitin mo isipin na masaya ka,
di dapat mas masaya ka. Sabi nga nila, pag malungkot ka, nakasimangot ka, pilitin mo tumawa eh. Kung kailan ka malungkot, pilitin mo tumawa. Pag tumawa ka, yung katawan mo, uy, tumatawa siya. So baka maganda, good mood siya. Kasi pag inisip mo sa umaga, depressed ka, tuloy-tuloy na yun. So visualize health, mental image sa utak mo na healthy ka. Number 3, gagamit ka ng positive affirmations. Okay? Number 3 out of 10 tip. Anong positive affirmation? Sasabihin mo, healthy ako ngayon. Okay? Malakas ako ngayon. May energy ako. My body is healing. Gumagaling ako unti-unti. I am becoming stronger every day. Yung sakit kahapon, nababawasan ngayon. Bukas, mababawasan pa. Ilang araw, paggaling na ako ng paggaling. So, ganyan ang mentality. Kasi pag iniisip mo, gagaling ka, mas mababawasan yung sakit mo. Pero pag iisipin mo, wala nang pag-asa, matanda na ako, hopeless na ako, lalong manghihina, di ba? Kaya dapat positive affirmation. Positive thinking dito. Number 4, kailangan feel the positive emotions. So, pag inisip mo, gagaling ka, dapat masaya, joyful, nagpapasalamat, gratitude, excited ka, dapat mabuhay. Kasi nga, yung mga maraming sakit, usually, depressed, malungkot, galit, inis, di ba? Ayaw natin nun. Gusto natin masaya, nagpapasalamat, at excited, mabuhay. Okay? Number 5, ito yung sinasabi sa Bible. If you believe, di ba? You can accomplish anything. Number 5, believe and trust na gagaling ka. Okay? Alam mong mahahanap mo yung gamutan mo, alam mong gagaling ka, tanggalin yung takot at duda sa utak natin. Okay? So, kailangan maniniwala ka, may purpose pa tayo sa buhay. Marami pa tayong gagawin, kaya nandito tayo sa mundo, kaya believe and trust, aayos din yung nararamdaman mo. Number 6, act as if. Anong act as if? Isipin mo, let's say wala kang confidence, isipin mo confident ka na. Parang yung mga actors, ganyan yung actors yung mga artista. Pag takot sila, papakita lang nila confident sila. Mamaya confident na sila. So, act as if na healthy ka na. Kunwari, kung healthy ka, ano gagawin mo? Di maglalakad ka na. Mag-exercise ka na. Di exercise ka konti. Kakain ka na ng masustansyang pagkain. Healthy ka na May mga hobbies ka na. Kakausapin mo na kaibigan mo. Masaya ka na kasi healthy ka na Inisip mo na na healthy ka na. So, you act as if, di ba? Para at least, hindi sayang yung buhay mo. Masaya ka for the day. Kasi pag na-depress ka, depressed talaga, di ba? Ikaw magpapasaya sa sarili mo. Act as if. Number 7, be grateful. Gratitude. Magpasalamat tayo. Kahit maliit na bagay, mabawasan lang konti ang sakit. Yung mga may stroke, nakalakad lang konti, pasalamat na tayo. Yung mga hirap huminga, naka-oxygen, minsan nakahinga ka walang oxygen, pasalamat na tayo. Sulat mo yung mga bagay na maganda, may journal may notebook. Sulat mo lahat ng positive na dapat pasalamatan sa buhay mo para sa kalusugan mo at sa buong buhay. Number 8, syempre, tanggalin ang stress at negativity. Obvious naman to. Diba? Huwag na natin puntahan o basahin yung mga negative na tao sa social media, negative na tao sa mga news, sa mainstream media, puro away, negative na environment kasi mai-stress ka lang lalo. Doon na lang tayo sa magaganda at positive na tao. Number 9, seek joy and positive experiences. So, ibig sabihin, tuloy mo lang yung enjoyable activities mo, masaya, tumatawa, happy lang. And number 10, very important, kailangan patient tayo. Medyo nagtitiis at persistent. Siyempre, may araw na masakit ang katawan, bad days. May araw na hirap makatulog, di ba? Parang hirap na mabuhay. Pero, meron namang good days
Meron namang good days na maayos. Kahit cancer patients, cancer patients, may times sobra-sobra hina, pero may gising silang malakas. Okay? So, patient lang tayo, tiyaga lang, tiyaga lang. Kung meron tayong small victory, may ilang araw na masaya, okay na yon. May progress, nag-i-improve, pwede na yon. Diba? So, be patient and be persistent. Tuloy-tuloy lang. Huwag tayo bibitaw, huwag bibigay. Actually, ito hindi lang to sa health, pati sa pera rin to. Same, ganun din yung issue sa pera. Sa pera, isipin mo, lugi ka. Dapat isipin mo, aayos din buhay ko. Bukas kikita din ako. Positive lang ako. Hindi ako magagalit sa ibang tao. Hindi ako maninira. Tuloy-tuloy lang. Yan ang pinakamaganda. Okay? Ngayon, bigyan kita practical example. Diba? Sinabi ko na sa'yo 10 tips. Palagay natin, cardiologist tayo. Palagay natin, sakit sa puso. Kaya may problema ka sa puso. Diba? So, nagpa-check up ka na. May gamot ka na sa puso, may gamot ka na sa high blood, pero feeling mo mahina rin puso mo, hindi pa gumagaling. Anong gagawin natin? So, paggamit nitong 10 steps, ibig sabihin nito, number 1, sabihin mo na, malakas yung puso ko, lalakas ito, at enough to para magawa ko yung gusto ko. Number 2, visualize mo na nagja-jogging ka na malakas, walang sakit sa dibdib. Okay, hindi sumasakit. I-affirm mo, sabihin mo, my heart is strong and healthy. Malakas ang puso ko, may energy, may vitality. Pero tutuloy mo rin yung gamot mo. Hindi ko sinabi wag mo ituloy. Tapos dapat masaya lang. Happy emotions ka lang. Kasi pag negative emotions, malungkot, galit, nako, lalong sasakit ang dibdib mo. Number 5, believe na aayos yung sakit mo sa puso. Number 6, act as if mag-arte ka na parang healthy ka na. So, healthy kinakain mo, healthy ginagawa mo, healthy ang tulog mo. Number 7, gratitude. Pasalamat ka sa tumutulong sa'yo. Anak mo, kapatid mo, kaibigan mo, kumakamusta sa'yo. Number 8, bawas stress. Number 9, seek joy. Diba? Tinuro ko to. And number 10, sinabi ko, dapat patient lang tayo. Konting tiyaga. So, yan lang ibig sabihin ng law of attraction. Yan lang ibig sabihin ng positive thinking. Wala namang magic at kakaiba dyan. Pero, nasa isip talaga natin. Nakita nyo, yung mga tao nag-a-achieve, gusto nila umayos yung buhay, mabait sila sa kapwa nila, hindi sila naninira. Pero kung nakikita mo yung kababayan natin, maraming naninira, bumabagsak, nagkakagulo, hayaan na natin sila. Huwag natin basahin, huwag tayo mag-comment, huwag natin siraan. Lahat ng tao may kanya-kanyang problema. Okay, huwag natin sabihin, ikaw, Doc, wala kang problema, influencer ka, marami kang followers. Hindi po. Marami ako. Tingin ko, marami sa inyo hindi magpapalit sa situation ko. Akala nyo lang masarap buhay ko, hindi masarap ang buhay ko. Hindi masarap. Ayoko na magkwento, ayoko na magdrama. There's no reason to drama. Kayo bata, malakas, healthy. 20s, 30s, kaya nyo gawin. Ako, syempre, senior, ganyan, di ba? So, marami ng mga sakit-sakit. Actually, itong mga sakit-sakit ko, hindi ko naman kinukwento lahat, pero sa akin, parang blessing na rin kasi pag marami ako nararamdaman na sakit, at least mas na-explain ko sa inyo. Na-explain ko sa inyo na hindi minsan makukuha ng tableta, gamot, doktor. Minsan, pag nasobrahan ng doktor, lalo nagkakaloko-loko Diba? Kaya nag-iingat din ako. Yung tamang check-up lang, tamang gamot lang, pero itong positive thinking and law of attraction, alam naman yan Nasa Bible din yan, may tulong yan sa atin. So, share po natin sa ating kababayan. Kung merong matulungan itong video ko na 1, 2 Pilipino o ibang kababayan natin, masaya na po ako sa araw na to. God bless you.